began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Update lang, nandito na po kami sa may parting Painaan para bumili ng isda na pansit, isisigang mamaya At gulay sa mga konting panghalong gulay. Tayo mamimili, ngayon yung dahil gulay lang ang kailangan, tudod, tsaka isda. tsaka isda. Wala na, hindi na kailangan ng mga sinisendang. Hindi kailangan natin ng Anong gulay ba? pampalaya. Palaya? Mag-iisa tayo. Pakita ko lang yung sitwasyon ng kalsada rito sa Marilaki Highway. Sobrang init. Natutuyo na yung mga puno sa tabi ng bundok. Kulay brown na mga halaman sa tabi ng kalsada. Kaya uso ngayon dito yung mga wildfire. Sobrang init din dito sa bundok ng Tanay. Dito na kami sa may Manukan. Medyo titigil muna kami saglit sa may lilim dito at kasi sobrang init. Parang nagre-reklamo tong sasakyan. Suma tayo, dito na tayo sa may entrada ng Manukan. Puro tindahan na, dami na. Babayad ulit. Pati ba naman dito baka tumaas din Pakita ko lang uli yung kalagayan dito nung lugar. Parang kala mo yung mga palabas sa TV na black and white A few moments later. Alas 2:18 ng hapon. Katatapos lang namin mag setup for 2 hours. Tapos nagluto na rin saing. Yan. Ngayon pa lang kami kakain. Medyo nabawasan na yung init ng araw. Medyo bababa na. Kakain naman kami. Pakita ko lang yung aming setup dito. (5:27) ng hapon at medyo lumabas muna ako saglit, naglakad-lakad. Medyo nag-inom kami ng konti. So yun, medyo lumubog na yung araw. Malilim na rito sa campsite. Yun, pumunta muna ako dito sa may entrada ng campsite. Tapos pakita ko lang sa inyo yung mga amenities sila rito. Dito yung pinakang yung lower area nila, yung lower ground, kasi meron dito yung upper ground nandun sa kabila nung ilog. So dito dumadaan yung magka-car camping, kasi doon hindi pwede din car camping, yung maliit yung area. Puntahan natin yung CR nila, yung makikita nyo kagad sa buwan. So dito sa banda rito, so doon kami nakapwesto
So ito, meron ditong structure, may lababo rito. Nakakasaman yung tubig. Kanina hindi ko to nakita na nag-igib ako ng tubig. Doon ako sa loob nung CR nag-igib. Tapos dito, ito yung CR ngayon dito. Ayan. May timba naman. Tapos may toilet. Dito sa kabila, yan din, toilet din. Tapos dito may lavatory. Yan. Dito ako kanina hugas ng sinaing kanina. Pagdating namin kanina magtatanghali. Yan, yun yung mga camp rolls nila. May pet rolls din. Dito sa kabila, shower area nila. Yan, nakalagay yun. Keep this place clean. Thank you. Yan. Yan. May shower. Yan, may gripo sa baba. Tapos dito sa kabila, ayaw ko may tao. Tao ba? Wala. Yan, ganun din. So, dalawang comfort room tsaka dalawang shower room. Tapos paglawas mo rito, ganito yung view. Yan. Ang mapapansin nyo rito, maraming alpas na baka tsaka mga kabayo. Ayun, yung iba may mga anak-anak pa eh. Nananabsab sila ng mga damo. Kahit medyo parang dry na yung mga damo rito. Kaya kung mapapansin nyo, brown na eh. Tuyo na, parang natutuyo na, pero yan yata yung gusto nila eh. Ayan, tas subukan natin pumunta doon sa kabilang dulo. Meron din dong comfort room eh, parang bago lang eh. Puntahan natin. Kung mapapansin nyo, yung paligid dito yan, may mga kawayan. Kanina sobrang init, kaya dito kami pumesto kasi dito lang yung medyo may shade kanina dyan dahil may puno. Yung the rest kasi mga nalalanta na yung iba wala ng dahon yung puno eh. Kaya sobrang init, so dito namin pinili. Buti na lang solo namin yung lugar, kaya dito kami nakapagpwesto. Dito ganda ng bundok oh. Yung sinag ng araw doon sa bundok. Dito naman mga CR din. Kung mapapansin nyo, meron ditong pero di yata pinapagamit to. Pero sabi wala daw tubig eh. May tubig eh, nga lang medyo mahina lang. Nakikita nyo dito yung bubong. Made of parang plastic na yero. Para siguro tipid din sa ilaw. Yan, buksan natin yung CR dito. Gawa sa palochina yung bubong. Diba? May konting halaman sa loob. Tapos gawa sa sa area yung dingding. Tapos yung mga gripo nila rito nakapasok sa loob ng kawayan. May shower din. Tapos naka solar. May trash can na isa. Tapos dito sa gitna, yun, may mga dalawang sink din. Kung mga magtutoothbrush yan, hugas ng kamay. Tapos yung view nyo, yan oh. Bundok sa parang alam mo picture frame eh. Yan. Tapos dito sa kabila, mayroon din CR yan, ganun din. May konting pahalaman. Yan, tapos tabi sa toilet. May lagayan ng tuwalya o tissue, sabon. Tapos mayroon din bidet. May bidet ah. Tingnan natin kung may tubig. Wala. Tapos may timba, tabo, may
trash can. Tapos yun, meron din ano, solar lights. So, siguro mamaya mamaya maliwanag din. Alam ko automatic yung mga yan eh. Pag yung dumilim na, may solar lights din. So, puro ano pala to, puro toilet. Yan, may sink dyan pareho. Galing nga nung ID. Pinasok nila sa drum. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yan, may tubig. So yan, tapos gawa sa mga palo China. So yun, may mga camp rules din nakalagay. Tapos dito sa gilid yung medyo malapad yung ilog dito. Napansin ko talaga kanina. Siguro pag summer talaga malumot siya eh. May lumot yung mga bato niya sa ilalim. Although maagos yung tubig. So makikita nyo green eh. Nilapitan ko kanina, naglulumot yung mga bato sa ilalim. Medyo makapal. Ayun o. Pero nakapanood ko na to sa ibang YouTube channel. Maganda siya pag yung malakas yung, hindi man sobrang lakas. Yung katamtaman na talagang agos talaga na masarap mapaliguan. Although maagos siya, yun nga lang yung mga yun, lumot yung kulay green na nasa ilalim eh. Hindi ko alam kung pwede siguro maligo nga lang. Hindi ko alam kung baka mamaya makati kasi. Yan. So yung kabilang nandun sa kabila is kasama pa rin ng property rito yan, yung mga A-houses doon sa taas. Ayan, parang dalawa lang yung operational, yung isa ginagawa pa, parang nagdadagdag sila. So ayan, yun yung kabuuan ng ilog. Kasi yan, may mga puro bundok. Pero alam ko may iba na panood ako dito na gumamit sila ng drone, parang itong yung camp spot namin is parang siyang napalibutan ng ilog, parang siyang isla. Later that night. It's 7:45. Ito, kasalukuyan kami kumakain na ng hapunan. Napilitan ko. Ito talaga pinapasarap. Pakita ko lang, ulam namin, sinigang na bangus. Yung mas pinakamasarap kong luto, sinigang. O, diba? Ulo, Ulo dyan sa ilog. Ayan, Piniritong bangus. Sipin mo, nakahilo ka sa Taba, itong bangus tsaka sinigang na bangus. Ayan lang. Nahuli lang sa ilog yan. Bangus pala yan. Sobrang dilim na oh. Kami lang may ilaw. Sobrang dilim na sa paligid namin. Wala ka nang makikita. Mamaya makikita. Hindi, yung mga ilaw na lang doon sa mga kapitbahay namin doon sa may kabilang side ng ilog. Pakain muna kami. Yan na. Mamaya na ulit. Day 2. ng umaga at katatapos lang namin mag-almusal kaninang alas 8, tapos naghugas din muna ako ng pinggan. Tapos bigla kaming nakaranas ng ano rito, saglit na pag-ulan. Yung kasama namin doon na guest din sa ibanda ron. Muwi na. Biglang muwi na rin kasi siguro dahil maliit yung sasakyan nila baka natakot sila na baka bigla lumaki yung ilog sa yung tubig sa ilog. Kaya nag-impake na rin sila. So solo na naman namin ulit itong campsite. Tapos bigla rin kami
nagkabit ng canopy para dito sa mga ano namin. Yung mga generic na tent. Ayan, naglagay kami ng canopy para at least may doble yung ano, yung pinakang protection sa ulan. Although malaking tulong din tong ano, yung tong puno para hindi solid yung pagbagsak ng ulan. Ayan. Ayan, biglang tumigil din naman yung ano, yung ulan. Ayan, maaraw na uli. Para nagpalamig lang. Ayan, medyo mahangin-hangin na rito. Yun, yan, siesta lang muna kami. Tapos maya dahil medyo parang wala naman tayo masyadong gagawin, gusto ko sana maligo doon sa baba, nga lang malumot kasi, nag-aalangan akong lumubog. Baka pumasyal ako doon sa may ano, doon sa may parang daan doon sa likod ng CR dito. May mga nilalakaran yung mga tao papunta ron para mga katutubo dito yung mga ano, taong kadalasan naglalakad dito sa may parte rito. May daan kasi. Kunan ko rin yun ng video. Habang prepare naman sila dahil wala naman daw magawa, prepare silang ubusin inumin yung Makyoli doon sa cooler namin. Ako ay kukuha mo na ng video banda ron, yung sa parting doon sa may bundok na yan. Alam ko palibot kasi ng ilog to nakita ko doon sa ibang mga may mga drone shot na footage na mga nauna rito. Meron palang daan doon. May mga naglalakad. Mga lokal siguro dito. May kalsada rin pala ron. Ewan ko lang kung kayang dumaan din dyan ng sasakyan. Siguro motor. O mga 4-wheel drive. Boy, nakakadaan ng sasakyan dyan? Kayang dumaan ng sasakyan dyan? Anong campsite to? Anong pangalan ng campsite? Campsite din ba yan? Hindi ba? Ano yung mga bahayan lang? Okay. Saan ang daan yun? Dito lang din? O meron ibang daan dun? Sa ilog mo dadaan. Sa ilog pag dito? Okay. Pero wala daan. So mga bahay ng ano yan? Mga taga dyan? Kala ko mga ano kasi may mga sasakay, may mga bisita. Kala ko may mga bisita rin. Okay. Kaya po din ang So, ang ganda rin ng ilog dito. Sabihan natin yung mga kasama natin na baka gusto rin. Medyo may konting lakarin lang talaga. Yung tayong pinagalingan natin doon kasi bando. So, pakita ko sa kanila yung video na to. Baka
sakaling gusto nilang maligo. Medyo iiwanan nga lang. Mga safe naman iwanan yung gamit doon. Although, yun nga, meron din mga dumadaan-daan din kasi mga tao. Pero dito naman sa Tanay, medyo naman, ang marami na, ilang beses rin kaming tawag dito, nag-camping dito sa mga ibang campsite dito eh. Safe naman, wala naman tayo nababalitaan na mga nawawalan ng gamit, yung mga campers, mga bisita. Kaya okay na okay dito. Maganda ron eh. Medyo malalim tubig tsaka malinis yung ang ganda ng view nung rock formation, yung pinakang wall nung yung bundok. Lilim siya. Naharangan niya yung init ng araw. So, 1:00 ng hapon at ito. Mga busog pa naman kami pero nagdagdaga kami ng ito. Pang partner din sa pritong tilapia. Ang palaya na may itlog. Sa araw nun nung nandun kanina Makakain na ng late na tanghalian at makapaligo mamaya dun. Sa may bundok na yun. Talagang tutok. May Maiton River ang tawag nila. Maliwanag lang. Medyo mainit na, tirik na, tanghaling tapat. 0.6. Pupunta doon sa kubo doon sa taas. Ulit. Hingi ng code para sa connection ng Starlink. Tawid na naman tayo dito sa ilog. Kasakit doon sa may hagdan. Papunta ron sa kubo na yun. Ayun, nasa taas si John Paul. Stairway hanggang sa taas. Kalula eh. Ayan, ready na kami. Nadaan dito. Kami dadayo dun sa ilog din sa may bandang unahan. Secure na muna namin yung ibang gamit namin sa loob ng sasakyan. Kanina galing na ako dun eh. Nga lang dahil yung video ko kanina kinuha aalog-alog masyadong magalaw. Kaya uulitin ko uli. So dito na tayo sa may likod nung likod nung property nitong campsite, Camp United. So dito tayo sa may daan dito sa harap natin ngayon. Papunta doon sa Maiton River, ang tawag ng mga lokal dito. Okay. Ito po muna yung mic ko. Kasi mamaya minsan may nagsasounds dito kahit nasa bundok eh. Ayan o. Ang paligid namin. Medyo may konting lakad na papunta dun sa ilog dun sa may banda unahan. Yung River Maiton ang tawag nila. Tapos magbabayad lang kami ng 20 pesos per head. Magano kayo pagpupunta kayo dito may bayad siya. Hindi siya campsite eh, parang lang. Liguan lang talaga siya. May mga nagbabantay lang. And tas dito sa may bandang kanan natin, mayroon siyang may parang daan siya. Sabi kasya daw din ng sasakyan eh, pababa. Ayan, kapag kanto summer, medyo mababaw yung tubig. So kahit yung medyo mabababang sasakyan, kayang lumusong dyan. Pero pag tag-ulan, hindi makakadaan. So yun, nakikita nyo yung dalawang bundok na yun. Nandun siya, yung paliliguan namin dyan sa may gitna. Kung makikita nyo, may sasakyan dun. No? May minivan. So nakapagbayad na kami dun sa registration dun yung kubo ron isa. So 20 pesos per head yung binayaran namin. Pwede naman siguro, wala naman sinabi. Patong lang naman. Patong lang, hindi naman tayo gagamit ng kubo eh. E di pag sinita tayo, ayan o, makikita nyo yung tubig dito, iba. Medyo mas malalim siya, tsaka mas malinaw yung tubig. Walang lumot.
Ganda na, dami naliligo po dun. Kanina malilim dito sa area na to. Nakikita niyo yung rock formation, no? Pataas. Ayan, doon kami eh, medyo mainit rin pala rito. So, nandito na yung lilim sa kabilang area. Kung saan may mga kubo, doon kami galing. Saka doon kami nagbayad. Ayan. Yung tubig, hindi ganun kalamigan. Nalang yung area kasi ito medyo mainit na kasi kaya ano oras na ba? Alas 3. Ganyan. Kanina malilim dito. So nagagandahan yun sa yung rock formation nitong gilid ng bundok. Alang pag mga ganito po, pag maliligo kayo rito, medyo alerto lang po kayo kasi baka mamay biglang mga hindi naman wag naman tahog dilan. Baka biglang may mga nalalaglag din sa taas mga bato. Kaya pag maliligo kayo sa mga ganito, medyo alerto lang po pag lalo na sa tabing bundok. May puro bato kasi yung yung gilid ng bundok Sa picturean ko daw sila. Pipicture ako. .16 ang hapon at mahon na kami. Inubos lang namin yung aming pabalik na uli kami doon sa aming pinanggalingan sa Camp United. So yun napakaganda po nung area na to. Pwede rin siya mag-overnight dito. Kanina maraming tao ngayon. Maraming tao ngayon. Wala na, bakante na. At nakalubog na yung araw, baka biglang dumilim. Kadalasan sa mga ganitong liblib na lugar, mabilis na dumilim Ano masasabi mo sa pinatiguan natin? Malamig. Alamig ng pag-ahon. Malamig ang pag-uwi. Ito walang damit. Yung tubig, yung pag nakababad ka doon sa tubig, mainit. Nga lang, yung pag-ahon mo, yung malamig. Hapon na bali wala ang tikila. Ang ganda ng pinanggalingan namin, no? Walang tikila, bali wala Yan yung aming lalakarin. Pinubos lang namin yung isang bote ng tequila. Ngayon pag-ahon namin para nawala yung tama ng tequila. Paano pala walang tikila, Kanina may pinashot kami na isang grupo ron Hindi kinaya yung init ng Pero may
araw pa. Titigilan. Tsura, no? Oh, may araw pa. Nga lang kasi dahil nga lubog yung area na to. Grabe. Ganda ng view. Oh. Grabe. Napakaganda ng view. Ang lamig. Hindi ginawa ko. Oh my God. Medyo may lakad pa man. Siguro mga 5 minutes ang lakaran to. Mga isang oras to. Isang oras. Isang oras. Parang ano no, nasa ibang tayo. Para tayo sa kawalan eh. Nasa Iran kami, Iran. Ganito sa Iran. Desierto. Puro bato eh. Tapos ano, Ito itsura pa bushes. Ito itsura after nung COVID. Ito, walang kabahayan, no? Puro bato. Ano yung puro bato na yan, no? Yung puro batuhan. Ano? Ang ganda, no? Oh, walang tubig, no? So pag ano to, pag yung tag-ulan, yan, nakikita nyo may area na puro bato is ano to, nagiging ilog. So malapit na tayo sa campsite. Natatanong ko na yung property nung ano, Camp United. Wala nang tubig eh. Yan, dito na tayo magbabanlaw. Okay, dito na tayo. Tatanong ko na ang aming spot. So, tayo magbabanlaw na. Ngayon, prepare na naman ano yung ano. Siguro, prepare naman ng hapunan. Tayo magbabanlaw muna. Next morning. Okay, good morning. Alas 6 ng umaga. Kagigising lang namin. So, last day namin ngayon dito sa Camp United. Ngayon magluluto muna kami ng almusal. Then after nun, sisimula na kami unti-unti na namin liligpitin yung mga gamit namin. Kaya namin makalis din na maaga. Sarap ng tulog. Lamig. Lamig din yung umaga na to. Kahapon medyo umulan eh. Yung umaga naman malamig. Sikat pa lang yung araw eh. Maganda ng view sa likod oh. Okay, it's 9:70 ng umaga. At yan nakikita nyo, malinis na yung pinagpwestuhan namin. Yung mga ibang gamit yan, dito yan talaga. Hiniram lang namin yun, ang daming kambing. Daming farm animals talaga rito. Kahapon puro kabayo tsaka baka, ngayon mga kambing naman. So ayan, malinis na, tapos naka-impake na ng maayos yung mga gamit namin. Mga nagtuyo. Medyo natagal lang kami sa pagtutuyo ng mga ginamit sa mga pagluluto eh. Puro mga DIY kasi. So ayan. Ngayon ako muna bantay dito kasi naligo muna sila. Sa afternoon, lalarga na rin kami. So buti na medyo mainit ngayon. Makakalabas naman siguro tayo maayos. Mahirap kasi ditong yung daan dito papunta rito pag tag-ulan. Kung mapapanoorin nyo yung ibang mga video na mga nakapunta na rito, grabe, talagang sobrang putik nun daan. Tsaka makitid lang yung hindi pwede siyang magsalabungan. Kaya titingnan namin kung mapapakusapan kami mag-guide na talaga. Kasi nung isang araw papunta kami rito, may bali na sa bungad pa lang naman kami nun eh. May nakasalubong din kami na 4-wheel gipit yung pagsalubungan siya. Solo pa rin kami dito. Wala pa rin ibang guys. Sa bagay weekdays kasi. Napakatahimik. Ayan. Tapos yung mga bundok sa tuktok doon. Mapapansin nyo sunog na yung yung pala tinanong ko, sinasadya po pala yun kasi pagtataniman daw pala. So
So konting info lang. So sa mga makakapanood dito, yung pag mag-inquire kayo rito, ayun, nag-inquire lang naman ako dito eh. Yung per pax dito is 500. Tapos kung gusto niyo kumonekta sa Starlink is 150 per gadget. Ayan, 24 hours yun. So nung kahapon, so pangalawang araw namin yun, nag-avail uli kami ng panibagong wifi voucher. So another 150 uli yun. So yung amenities naman dito, okay naman yung CR nila. Malakas naman yung tubig. Although yung unang napansin lang namin, yung tubig na lumalabas sa gripo medyo madilaw. Siguro dahil bihira siguro yung gumagamit. Siguro na-stock yung tubig ng matagal dun sa mga tangke nila. So pero ngayon parang luminaw na eh. Pang lang naman eh, hindi naman siya makati sa balat. Saka pang buhos-buhos lang naman din ng CR. Saka pang hugas ng mga pinggan. Okay siya. Ano pa ba? Bukod sa tahimik. Medyo kagabi medyo maingay lang kasi may birthday dun eh. Sa bahay nung sa area nung dun sa bahay ng tenant. Medyo may konting mga video pero okay lang naman. Pero pag irregular talaga na araw yan, tahimik. Napakatahimik. Si John Paul tapos nang maligo. Tito Junjun na lang, yung ating driver. At kailangan na rin lumarga eh. Kasi may mga naghihintay daw siya, wala daw tatanggap ng mga parcel niya. So tama-tama lang. So yun na yung update ngayon. Hindi ko na alam kung paano tatapusin tong vlog. Masyado nang mahaba eh. So thank you sa panonood.